umpisahan muna natin, no? Doon sa mga naiinip, doon po sa mga naiinip, bakit daw ilang buwan na o ilang araw na ang lumipas hanggang ngayon daw po wala pa ding nakakasuhan mga kababayan ang ICI, no? Kesyo daw po gobyerno ng Pilipinas babagal-bagal daw po. Ngayon ito ang sagot diyan mga boss Chipamo sir ni Attorney Claire Castro at ng Malacanang ho mga boss. Kung wala Eto, ano? Kasi yung mga DDS, bakit ganun? Wala pa ding nakakasuhan. Hanggang ngayon, babagal-bagal. Tapos kapag ka nakasuhan naman yung mga idol nila, pagka nakasuhan si Bongo, pagka nakasuhan yung ganito, wala pag napakulong, iyakin naman ng mga puto bongbong. Magpapasko na po kasi, mga kababayan. Kaya masarap kumain ng puto bongbong sa mga ganitong panahon. No? O game, pakinggan ho natin mga bossing ha. number 30, ninenervyos ba kayo? Hindi. Hindi. Yung malaking rally daw na magaganap Diyos ko po, sino naman ang nenervyusin sa November 30 na rally mga kababayan? Sa tingin nyo, sino ang nenervyusin sa November 30, mga bossing? Paulit-ulit na po nilang sinasabi yan Lagi na nilang sinasabi, malaki ang rally, malaki ang rally. Buwan-buwan may malaki ang rally. Yung ratbo na lang ho yata ni yung ningongo ang hindi lumalaki. Ipapaputol pa. Mamaya pag-usapan natin yan, ha? Dati ho, inumpisahan yung mga mautog-mautog na ganyan. Kailan? 2 taon, 2 taon ho. Nung nakakaraan. Nandun pa si dating Pangulong Duterte. Siya pa ang pangunahing panaunin at siya pa yung nagsabi na ito prayer rally to. No, yung pala anak ng tinapa may konting prayer, madami yung murahan ho. Madaming pumunta noon, oo. Pero unti-unti pong naubos, mga kababayan. Kung kailan po nauubos, unti-unti naman nilang sinasabi na malakihan, malakihan, malakihan. Ayun. Malakihan po ba yung kay Kiko Barsaga na ginanap nung nakaraan? Malakihan kahihiyan sa mga DDS. Wala na ho itong mga ito, mga bossing. Rally nila, ito ewan ko kung kay Bato, kung madaming magpupunta. Kapag kayan inaresto, kung magra-rally na naman sila, panigurado yan. No? No. Ano ang sagot dyan ni Atty. Claire Castro? sa November 30. Lalo na daw kung wala pa rin mapapakulong by November 30. Okay, ganito lang ito lang pakiusap ko. Okay, sabi ko nga, since ako'y trial lawyer, alam ko naman kasi kung paano umandar ang kaso. Okay? So, doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis, ito from my own point of view as a lawyer, hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Correct. Ako, magsasalita naman ako as doon sa, kumbaga, may eksperyensya ng nagkakaso, mga kababayan. Ang tagal ho niya. Unang-una, yung magkakaso, makikipag-ugnayan pa sa lawyer yan. Palitan ho ng mga katanungan at kasagutan yan. Tatagal ho yan ng 1 buwan, 2 buwan, ganon, bago magkaroon ng affidavit, no, na ipapasa doon sa piskalya. Na ipapasa pa lang ho yun mga bossing, siguro aabot na isa't kalahating buwan o 2 buwan. Kasi sisiguraduhin na kumpleto recados at tatanggapin, no? Tapos mga kababayan, kapag ka pinasa doon, manunumpa ka, syempre, tataas mo yung kamay mo, di ba? Normally sa Quezon City ako pumupunta doon sa labas lang. Ngayon, sasabihin yan, sige, papatawag pa, matagal ho. Aabot siguro mga 3 buwan, 4 na buwan. Napakatagal ho, mga kababayan. Hanggang masasabi pa lang, siguro 5 buwan na. Hanggang masasabi pa lang ho, sasabihin ayan, naiakyat na sa korte. Alam niyo ho, may kinasuhan kami ngayon. No, ano ba pangalan nun? Yung developer diyan sa Antipolo. Halos 3 buwan o 4 na buwan na yata hinihintay namin yung magiging kung aakyat sa korte. May mga pagpapatawag na po hindi kami dinadalo noong kinasuhan namin, tuloy-tuloy lang po kahit naman makipag-areglo hindi naman namin naareglohin . Ano?
hindi namin na tuloy-tuloy lang po. Pero ngayon po, 4 na buwan, 5 buwan na po yata yung tumatagal. Hanggang ngayon, nag-aantay pa lang din po kami kung ano yung sasabihin doon sa kung aakyat sa korte. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo nilakad yung kaso. Correct. Kasi ang Pangulong Bongbong Marcos, siya na mismo ang nagsabi, kailangan kapag inumpisaan na yan, kumpletos recados tayo, lahat ng ebidensya nandyan, walang maiiwan. Kumbaga, slowly but surely, sapul kung sino yung gusto nating ipakulong. Baka naman pagka nakulong si Bongo din, mag-iyakan kayong mga nagmamadali na makasuhan. Hindi ba mas maganda na kumpletohin lahat ng ebidensya? At kumpleto na, nagkaroon na ng case build-up, at sigurado masasampa sa korte? Hindi ba mas maganda nating hintayin yon? At doon sa mga magrarally sa November 30, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito, ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga? Oo, tama nga naman ho, mga kababayan. 'Di ba? Rinig na ng Pangulo yan, alam na ng Pangulo yan. Actually, ang Pangulo nga ang nag-umpisa sa pag-iimbestiga na yan Pangulo nga, ito ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss chief sir. Itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsiwalat ng lahat ng iyan. Pero kailangan talagang siguraduhan. Hindi pwede yung bara-bara na style ni Duterte na dati, sige, may kaso, eto, may mga pangalan, ganito, ganyan. Ano po nangyari doon? Wala. Di ba? Ayan pati si De Lima nga, labas Hindi pwedeng magtanim lang po ng kaso. Hindi po pwede yung ganon. No? Dito po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat po ng karapatan natin, lahat po ng karapatan ng bawat Pilipino, kumbaga, susundin. Bago kumilos ng kung ano-ano. Hindi kagaya nung dating Pangulo. Ngayon mga bossing, speaking of rally, kung matandaan nyo di ba, kailan daw? 17, 18, 19. Ito yung rally ng INC, tuloy nga daw mga kababayan. Ewan ko lang kung papayagan ni Yorme kasi ang trip nila doon po sa Luneta Park o sa Rizal Park. Ngayon, may nagpasa sa akin ng message, no? May nag-send sa akin na message mga bossing si Pamo, sir. Ang sabi dito, mga kababayan, nasan ba yun?